Dito na kami sa labas ng Philippine Embassy. In Houston, Texas. In Houston, Texas. So, it's 8:30 in the morning. Our appointment it's 9 to 10. So, nag-wait na lang kami. We're outside. We'll see. Hi guys! So, for today's video, i-share ko naman sa inyo kung ano-ano yung mga requirements na dinadala ko nung nag-renew ng dalawang anak ko sa passport nila sa Houston, Texas. Okay. So, yung dinala kong requirements is passport with photocopy the bio page, and then yung appointment confirmation, nakasulat dito yung pangalan ng anak ko, tapos yung address ng kung saan ka nagpa-appointment, tapos ito yung time ng appointment, tapos may nakasulat dito kung ano yung dapat mong gawin. So basahin nyo lang para maintindihan nyo din. Tapos yung passport application form, nakasulat doon lahat ng mga information mo nung nag-appointment ka. Tapos ito, dahil kasabay din to sa mga naka-attach na sinasabi na i-print out dito sa confirmation form, nakasulat dito na yung mga naka-attach i-print out. So piniprint out ko din, but I think hindi nila kailangan. Tapos yung green card, yung green card ng anak ko, the original. Tapos 1 photocopy, and driver's license and 1 photocopy. School ID 1 photocopy. Birth certificate and 1 photocopy. And return envelope. Ganito siya. So makukuha mo lang to sa USPS. May mga stamp dito worth of $10. Tapos dito may nakasulat na from and to. Here sa from, wag mong susulatan. Dito lang susulatan mo sa pangalan mo dito. Dahil sila na yung magsusulat dito pag isisend na nila sa iyo yung bago mong passport. Ganito siya. Reminder lang guys, kung group appointment kayo, kailangan kung ilan kayo, dapat isa-isa. Tapos $60 yung bayad sa passport appointment, at kailangan cash yung tatanggapin nila. So make it sure na may dala kayong cash. Ito yung mga requirements na dinadala ko. Pero ang kinukuha ng consulate, passport application form, tapos yung passport mo, tapos green card, birth certificate, return envelope, and payment. So this is sa 16 years old na bunso ko. Yung sa panganay, it's passport application form, and then yung passport niya, green card, return envelope, and payment na $60. So yung passport nila, binutasan lang siya tapos binalik sa amin. Pero kinukuha yung photocopy ng passport nila. So ganito yung nangyari nung nandun na kami. 9 o'clock yung appointment namin. Nakarating kami, nandun na kami 8:30, naghintay kami. Tapos wala pang 9, pinapasok na kami. Tapos nandun na kami sa loob hanggang 9. So nag-start na sila dahil 9 yun talaga yung bukas nila. So nung pagka 9 na talaga, nag-start na sila mag-entertain. First, yung unang ginagawa nila is, dahil may listahan na sila sa mga naka-appointment that time, so tinatawag yung mga pangalan namin. Kung tinitignan yung mga requirements ng dalawang anak ko, tapos pagkatapos niyan, sabi ng consulate is sa payment na kami. So pumunta kami doon sa cashier, nagbabayad ako ng $120 dahil
kahit 16 years old pa yung bunso ko, saka panganay, it's 18 years old, same lang din sila, $60 lang din. Same lang yung renew. Tapos pagkatapos namin nagbayad, sabi ng consulate is uupo muna kami dahil tapos tatawagin lang daw yung pangalan for pictorial. Ayun, patapos ng pictorial, tapos na kami. So kung kompleto ka lang sa requirements, napaka-smooth ng processing mo. Walang hassle talaga kung mayroon ka na mga photocopy sa mga requirements mo. Ayun na lahat, guys. So make it sure lang na dalhin niyo yung lahat ng mga requirements para hindi kayo matagalan. Imagine, pangatlo kami na naghintay doon. Mas nauna pa kami natapos compare sa dalawang nauna namin dahil walang mga photocopy yung mga requirements nila. Iwan ko kung anong oras sila natapos, pero mas nauna kaming natapos dahil kompleto yung mga requirements na dala-dala ko. Based lang to sa experience ko. At saka hindi tinitignan yung marriage certificate ko. Yung iba tinitignan yung marriage certificate nila. So sa akin siguro kaya hindi tinitignan yung marriage certificate ko dahil yung pangalan ko is nung single pa rin ako yung ginagamit kong pangalan. So hindi ko pa ginagamit yung married name ko, kaya siguro hindi tinitignan yung marriage certificate ko. So kung dinadala mo na yung married name mo, dalhin mo yung marriage certificate mo if in case. Pero ako, kahit hindi ko pa ginagamit yung married name ko, dala-dala ko pa rin yung mga mga passport ko, green card ko, birth certificate ko, at saka yung marriage certificate namin, dala-dala ko pa rin if in case lang talaga, pero hindi siya tinitingnan dahil siguro single name pa yung ginagamit kong pangalan. So, ayun lang guys. So, sana itong video na to na makatulong sa inyo. Tapos, please don't forget to subscribe para makikita nyo pa rin yung mga iba pang ipopost ko about sa processing. Yun lang guys. Have a blessed day. Bye!